Yun. So, hello, good day, no? Pasensya na that our first lecture is actually recording and medyo magiging mahaba-haba to since instead of the usual na introduction lang sana no for the first meeting since online class siya and wala rin naman kami. So, since nasa work center kami, minarapat ko na lang na mag-start na at least ng lecture. Para kung ayaw nyo man panoorin this week, by next week siguro naman mapapanood nyo na siya, no? Yan. So, ano nga po ba ang subject natin? So, ang subject natin is computer-aided drafting, no? So, gagamit tayo ng computer sa pag-drawing natin. So, ano bang application ang gagamitin natin? Since we are in the engineering field, no? Mostly ang pinakagamit talaga natin is AutoCAD. So, first, introduce natin yung AutoCAD itself, no? Actually, kung hindi talaga kaya mag-AutoCAD, no? Libre naman siya. As long as you have at least uh, certificate of registration or ID. So, actually, kahit ID or certificate of registration is enough, no? As proof na kayo po ay student. But then after nun, punta lang kayo dito sa autodesk.com and you just download AutoCAD for students. So, ano yun? Ang ito-type ko lang dun sa taas, dito sa taas, no, for education. Then, bibigyan niya kayo ng AutoCAD for education. No? For example, this one. No? Yung akin, this is actually for educator. Actually, pwede ko ata kayong bigyan ng access. Wait lang. Kasi for 1 year ang ano ko eh, as an educator. Ay, kaso ano, para sa akin nato to. But latest na to, AutoCAD 2026. Lagi silang 1 year ahead. Hindi pa ata ako nag-install ng bago, but anyways, kaka-install ko lang naman ng 2025. So, okay na yun. Sa inyo, if uh, I have 6 months, sabihin ko po. Tignan ko na kung pwede ko nga kayong bigyan. No? Hindi ito pwede. August to September. January. Hindi kaya. Bawal. Sobrang haba sa inyo. Ito lang. Continue. Bawal din ito. Anyways, kung ayaw sa akin, sa inyo na lang na ipit kagad tayo doon. No? Punta lang kayo dun sa ano. Then, simulan natin sa umpisa. No? AutoCAD. Then, punta kayo sa Autodesk. You can download for free trial. No? But syempre, that's only for 15 days. Na if you want full educational access, lagay nyo dito, education. Bibigyan kayo ng AutoCAD student license niya. No? Kailangan nyo lang magpasa ng required documents nila. Sa akin kasi, this is for teachers, you know, for educator. So, expire siya ng May 2, 2026, no? So, pag ano niya na-install niya na yung AutoCAD, so let's open AutoCAD. So, ano bang makikita natin kay AutoCAD, no?
So yung gamit kong system unit is at this mid-range. So, wait, 32 gig RAM. So, medyo mabilis siya ng konti. But if you want much faster, need yung medyo mataas na RAM ng ano. And syempre processor. Ryzen 5 lang to. So let's explore muna what ano ba makikita natin sa AutoCAD, no? First, you have here the three tabs, no? The layout 1, layout 2, and model. You can add additional tabs, no? If you are more advanced AutoCAD user, no? Wherein yung isang plano you can layer out, no? Usually ginagamit yun for um, project management, no, kung saan yung isang buong plano andun na lahat nakalatag yung uh, civil works, electrical plan, pipe layouts. So, sa isang plano naka-layer lang siya, no, wherein kung anong layer yung gagamitin nyo, yun yung lalabas doon, yun lang yung lalabas na linya na makikita, no? So by default you have by layer lang, so you only have one layer ng ating gawain, no? So dito we have our standard menu bar, no? Or toolbar. You have your home, insert, annotate, parametric, view, manage output, add-ins, collaborate, express tools, and feature apps, no? Then you have here, dito yung pinaka-file natin kung saan, no? Wherein you can create new file, open existing file, save as in different formats, no? So sa atin, if we're saving our files, no, hindi save, rather pag ready na natin yung file natin for printout, other than saving, ang gagawin po natin is itong export, no? Since yung ibang PC or yung mga computer shop na pupunta nyo, most likely wala silang AutoCAD, ang pinakamagandang format is i-export nyo, no, yung file nyo into PDF, or yung plan nyo into PDF. So mamaya natin anuhin yan. So import PDF, TGN, other formats, publish, print, and drawing utilities, and syempre andun din yung close, no? Then yung other functions nito, ihaan ko na kayo mag-explore siguro, hindi na siguro natin kailangan isa-isa yan since different versions, iba-iba rin yung content, no? But mostly uh, pare-pareho naman yung nakalagay dyan, no? For the annotate, yan. Normally, andito yung mga options natin or properties ng text lines natin or yung um, hatch natin or what, no? And you have here the parametric, the view tab, no? And others. Yan. So plotting, normally ginagamit din sa if you have plotter mismo. Pag wala, yung plotter kasi is actually yung medyo malaking printer wherein allowed, or rather pwede ka mag-print ng either A1 size ng paper or yung tracing paper size, no? 20 by 30 or 24 by 32 ata yan. Hindi ko nakabisado yung size ng papel sa tracing, but we will do that for the finals, no? Magte-tracing paper tayo. Siyempre, ang pagpaprintan nyo yan, no, is sa MicroCAD or any most of the time sa MicroCAD. Pero kayo, kung saan kayo merong alam na uh, local print shop na nagpiprint ng nagpiprint ng AutoCAD na nasa tracing paper, no? So other than tracing paper, blueprint din. So let's explore, no?
wow, wala na ako pong makita best way to simulate AutoCAD itself, but other than to make uh, a model itself, no, or rather to copy a model. So let's try this exercise, no. Meron dito isa. So let's try to recreate this image, no. So paano ba siya gagawin? So first you have here, kita naman that's radius 27.5. No, if we will print this, no, on a, kasi medyo may kawahalan pag nagpa A3 ako, so A4 lang, no? A4, sa A4 lang tayo mag-print para lahat ng com shop meron, no? So 1:1 annulation scale is enough na. Ibig sabihin, yung 1 unit dito is equals to 1 centimeter din. Or kung ano mang unit yung gusto nyo gamitin. 1:1 lang yung sizing niya. So let's try to recreate this. So circle first, you have radius of 27.5. So yung circle, pwedeng dito kayo paglagay. No? Pwedeng ganyan. Tapos kahit saan nyo lang ilagay muna. Then, tagin natin 27.5. It means you will create a circle with a radius of 27.5. Wait lang, naka-radius ba? Wait lang, diameter yan. Ulit. Kailangan nakaset siya as radius na 27.5. So, C. And para maging, ano natin siya, kunin natin yung R. Yan. Kunin natin yung radius. Hindi yan yung radius ang kinukuha ko. Ito na lang. Ayan. Uh, Naka-default kasi siya as diameter, no? Radius is 27.5. Then, we now have a radius of 45 from outside, no? Circle. So, gitna natin siya. So, para mapalabas yun, no? You just need to press F3. Ano yung F3? So, si F3 is the snap options or snap cursor to the reference point. So, pag click mo siya, left click mo to, you can see kung ano yung mga object na meron siyang snapping point or rather mark na pag pinindot mo yung F3 or ginawa mong activate yung snapping point, no, magiging ano siya, reference point ng isang object, no. Normally, yan, ang nilalagay ko is either endpoint, midpoint, center, no, and minsan perpendicular, quadrant pag may puro circle. Pero nasa sa inyo naman yan kung anong gusto nyo ilagay lang as snap tracking or snapping point, no? So, pag activate natin siya, just press F3, no? Or rather, pwede nyo rin i-click lang. So, ano natin? Radius na 45 point. So, syempre, naka-center din doon. Ang center, ang ano niya is 45 na radius. No? So, we now have here this one and this one. So, paano natin ngayon re-recreate yung object itself? No? Actually, marami kayong ways to do it. No? Since pinaka-basic muna, hindi ko pa papagamit sa inyo yung mga other functions. No? Gamitin mo na kayo. Actually, we can actually use array, pero so, medyo mas advanced na kasi. So, isa-isahin lang natin siya, no? Since testing tuloy. Ano pa lang naman to, demo pa lang naman, no? So, mula dito hanggang dito sa point na to, we have 60. No? At yung angle niya, kung anuhin natin, that is 30 degrees, di ba? Sabi doon. So, sabihin, pag naglinya tayo dito, so, F8 natin. Saan rin si F8? So, si F8 is actually ortho mode. Ibig sabihin, diretso lang lahat ng linya mangyayari. Magagawa natin, no? So, linya tayo na 60.
So, ayan yung magiging center nung bilog natin dito. So, mula dyan, rotate natin siya. Then, lagay tayo ng 30 degrees. So, ibig sabihin that is now 30 degrees to the left, no? So, ang ginagawa ko minsan dyan, kinakopy ko lang ulit. Then, mirror. Another function is mirror is actually to copy or rotate na lang natin. Mas maganda pala nang i-rotate na lang natin. Ilan ba yun? Another 30 to, no? So, sabihin, 180. Pero kung i-ano natin, kita natin. Ito. Dapat check. Balik natin sa diretso. Kasi natin yung ortho. No? Para mag-30 siya ulit. Kaya pa na nga. Maglalay na lang ulit akong bago. No? FP3 natin. 60. No? This time naman, negative 30 natin yung rotate. No? Negative 30. Nandun naman siya. Then, mukhang TV. No? Then, copy natin siya CO or C. Then, rotate natin siya. Lagyan natin ito. Yan. So, meron tayong parang X, no? And mula doon, that's 10 and 18. Circle. Ayusin natin. Hindi ko talaga maayos na dito sa circle. Ayaw niya. Ulit. First tangent. Ito na lang. Ang ano niya is 10. Then yung pangalawa is 18. No? Then mula doon, i-copy natin. Copy lang natin. Ito. Mukha na magkamukha. So after na, ano yung next step natin? Kailangan natin is yung line na to. Yung line na to, may clue ba tayo para makuha yun? Wala. Ang alam na natin na that is 8, no? 8 yung lapad niya. But, bukod doon, alam natin na nilinya rin siya dito. So, sabihin mo na dito, tuwa tayo ng line, no? Tapos, move natin siya from this point. Dapat diretso eh. So, magtingin na lang tayo dito. Nakahilig kasi. Lagay tayo ng 4. Copy natin. Another 4. Mga discarding ano lang to. Then, rotate natin siya. Rest lang siya ng 30 degrees, diba? Oops, sobra. Negative 30 pala. Ayan, oh. Ang pangit ng technique eh, no? Pero anyways, pwede naman yan. Mula dyan, no? Sa linya lang tayo, no? Ang ano natin is yan, papunta dun. Tangent. Actually, tangent siya dapat dito, no? But, ang gagawin natin, paano ko ba tayo diretso? Actually, mas maganda pala kung ginawa ko, nagdiretso muna ako dito. Pakita ko na lang, no? Para,
Tapos, lagyan ko ng 4 dito. Dito, 4 to. At huwag yung ano yun, pinapansinin yung technique ko, no? Ano lang yan, bara-bara dahil sample lang naman. Simula dyan, diba? Itong linya na to, rather itong line na to, rotate natin siya. Or rather, hindi pala pwede. Wait, pwede. Rotate natin siya. Ang base point is ito. Diba? So, pag rotate natin siya, diba? So, rotate natin siya ng 30 degrees. 30. Okay. So, nakuha natin itong part nito. Ang problema yan kung ano, medyo marami tayong buburine after. Diba? Move ko lang. Then, rotate tayo. 30, 30, 60. Ay, sobra. Negative 60. Copy natin doon. Then, dito sa kabila, rotate tayo. Negative 180. 30. 120. Ayun, diba? Tatawa tuloy ako sa sarili kong gawa. Kasi may mas mabilis na paraan din using aring para sa advance natin yan. Rotate natin yun. Sorry. Rotate. Then 60. Negative 60. Yung rotation nga pala. Copy. Meron pa ba? Hindi pa tayo nagagawa. Yung okay na tayo. Kulang pa. Kulang pa pala. Sorry. Sama yun. May diretso pala. Since magpapagalan tayo, that's negative rotation ulit. From 30. Negative 60. Copy ulit natin siya. Tapos dito. Okay. Rotate ulit natin. Natin siya doon. Ayan. So, okay na yung ano natin. Stars. Text na lang isa. Ang problema dito is kung titignan niyo siya, that is actually circle sa labas na may radius na 5. No? Ang tanong is, paano natin siya gagayahin? May isa pa pala, yung R17. So, saan natin siya i-base? Or saan tayo kukuha ng basis nun. No? So, kung titignan natin dito, wala naman siyang direct na kluman lang. But, tatry natin i-replicate. This is R5. And, tignan natin F, R, radius of 5. Ayun, no? Galing. F, R,
Okay ko lang, F na lang. Then ito, then, ayun. It's actually Philly when you're connecting with a radius of 5 minutes. Another function. Ah, ang next natin is ito naman. Paano natin siya gagawin? Ang feeling natin ito. Testing lang. Okay. FR, tawag natin is 17. First object is this one. Oh, sa kabila. Ganun din. So you have 17. And then after that, mag-clear na lang tayo. No? So we have two ways on selecting our objects or elements sa AutoCAD natin. Pag ganyan, no? Kulay blue, and pakaliwa, no? Kulay green. So pag kulay blue, kung papansin niyo, dapat yung buong element pumasok doon para ma-select mo siya. No, katulad yan. Hindi naman pasok yung linya. Hindi mo siya maseselect. Ang maseselect mo lang is this one, yung vertical lines. But, yung pagpakaliwa, no, kahit hindi mo mapasok ng buo yung line, as long it's part ng element na yon, maka-highlight at maseselect mo siya. No? Yeah. So, after nito, clearing operations na lang tayo. Puro trim na lang ang gagawin natin. No? So, trim. So, kasi hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan doon sa loob. Siyempre, yung guidelines natin. Wala rin yung guidelines, diba? So, malinis yung loob. Uh, uh, ito, okay lang yan. Paano ba ito? Alisin natin to. Alisin natin to. Ganyan. Alisin natin gitna. Alisin natin to. Siyempre, pati yan. Nasa loob din. Ito. Ayun lang ba? Ito is, yan, ganyan. Tsura niya talaga. Okay? So, itong part na to, alisin natin yung connecting nila. Yeah. So, makita nyo, yun na yun. Gitara, alisin natin. So, na problema, di ba, na sobrang dami nating guidelines. Since, ibuburahin din naman natin. So, madali magbura ng tama. Ng mali, rather. O ng sobra. Diba? Kaysa isa-isahin mo siya. No? Tagal kong ginawa nila. Nire-recall ko kasi yung mga functions, no? Alisin natin to. Wait lang. Wala rin to, diba? Wait. Pwede ka na mag-control C dito. Nagkamali ka. And, malinis na ba? Yeah, and that's it. Okay, now move lang natin dito. I-center lang natin siya. Yeah, so tingnan natin kung kapareho. Mga kapareho naman. I have to say. Tricks, no? So, paano naman natin siya isi-save, no? So, by saving, syempre,
gusto nyo yung format na pwedeng i-print sa iba, diba? So, you just need to go here, no, export, then PDF, and syempre, lagay nyo as this window. So, you just gotta select parts of kung ano yung sasama nyo. Yan. Then, pangalan natin siyang plate 1 kunwari. No? Pero syempre, bago kayo magtunay na plate, bibigay ko pa muna sa inyo yung format no title block natin. Hindi naman pwedeng wala. No? Which is, gagawin ko pa pala to. Yung title block na lagi siya dapat fit dun sa ano natin. Sa size ng paper natin. Plate. Then, andyan na siya. Save na rin natin to. Sample plate. Sample lang. Then, turn on. Uy, nakita niyo yung mga pinaglalaro ko dito. Saan siya dapat napunta? Documents ba? Ay, template. Yeah, so yun ang happy update yun. Which is, normally kasukat yan ng pag depende sa paper size niya. Pwede niya kasi siyang i-fit. Which is, sa short siya nakalagay. Ito, palitan natin. Sa actual, pag na-process, pang short. Pwede natin yung size. More options. Sa short na lang kaya, no? Para pare-parehas. Pwede naman sa short. Kung papansin ninyo, medyo black yung sa ano nga nangyari. Double check natin. Ano yung difference nung ano natin, bakit mas makapal siya. Sa properties natin, one lang naman din. Lens. By layers. Bakit pagdating din sa print? Thickness 0. Thickness 0. 0 din naman. So you now have your first thing. No? So, sa mga next lecture natin, so we will try to uh, try talaga explore different function sa mga different plates natin. Ready naman na yung mga activities na pwede natin gawin. So, dito sa subject na to, you may actually, you need a lot of practice talaga. So, other than my lecture, I can provide you with all my techniques na ginagamit ko talaga. But in the end, kung saan kayo mas comfortable style, no, ng pag-edit, yun dapat yung makuha nyo. No? Kasi different designers have different methods on designing their plates, di ba? So, nasa sa inyo pa rin yun. No? So, yun. So, after nyan, so that's our example for AutoCAD, no? Ang ano natin siguro, gawin din kaya natin ito, no? Sobrang dami. But anyways, you get the gist of it, diba? So, if all else fails, no? Hindi tayo makuha ng AutoCAD, meron tayo actually web na ano, web app siya na AutoCAD. Mas mabigat to. But you still need to create your AutoCAD account, no?
same halos naman din yung function. And sa browser na lang siya. You don't need the application itself. Kung wala yan, pwede rin naman ito. Medyo mas mahirap nga lang sa Tinkercad to. Kahit ako di ko kamay yung Tinkercad. Tinkercad. Tinkercad.com. Gamitin ko yung ano. So you can actually create designs here. Diba? Parang wala pala dito. Parang 3D lang pala meron dito. Ay, 3D planning nga lang meron dito. And nag-create ko siya pala ng blocks. So hindi pala pwede dito sa Tinkercad. So hirap. Hindi ko umpisa rin ito. Still you have your work plane XYZ siya. So 3D na siya. But your AutoCAD itself can go 3D rin. So hopefully by final, sumabot tayo sa 3D modeling. No? And so, and yan. So you have plate 1, plate 1 or sample plate. So ngayon, I can't cater your questions. No? But ang goal lang natin ngayon this week is at least to introduce the application itself, kung gaano kabilis or gaano kadali siya gamitin compared to other applications, diba? Yung pansin nyo kanina, sobrang dumi shoot pa niya, no? So, dami natin guidelines. But, the trim itself, yung trim na yan, driven niya. So, other than that, mga pinaka-importanting functions, no, you need to memorize is actually yung shortcut ng mga line. And to recreate another line, you just need to press space. No? Actually, space makes you redo the last function na ginamit niya, kunyari circle. So, space ko circle ulit yan. Space ulit ako. Circle ulit yan. No? And so on and so forth. No? Dito sa ano na to, sa activity na to is actually much faster if I use the function array. No? Which we will tackle on mga sa mga susunod na lecture na. No? But if ano yun, this is actually 6-point array and a 4-point array. Though ito medyo mahirap i-array ito kasi yung angle niya is hindi siya equal yung distance, or rather hindi equal yung distance kasi dito siya, wala siya dito. Kung meron siguro at least dalawa dito pa sa other side, medyo mas madali siyang array. But since taas baba siya, ang pinakamadaling method na naisip ko dito is actually mirroring. So sa mirroring is almost the same, almost look like din siya ng array, but kumbaga ito, para at least makita nyo yung yung dali kung sakaling piniror ko siya. I-copy natin to. So itong part lang na ito, no? Diba? Yung part 10, diba? Kunyari buong circle yan. I-create lang natin yung sinasabi ko. Mirror ang gagamitin. No? So mirror, let's kunin lang natin mga 30. Then, mirror ulit natin siya. Pababa lang. So, yun lang pag natin itong hit point.
have now to say. Just the mirror itself lang. No? Yung ari naman, gagawin, kailangan magawa mo lang to. No? Then, i-ari mo siya. Mali. Ari. Color ari. Let's see. To click this one. And, ano natin. Kailangan lang tama yung, ano niya. Yung, kailangan natin base point items 6 tapos angle between ito 160 medyo like ano lang dito sa part na to na doble hindi syempre get the idea naman or syempre pwede rin mirroring. So, yun lang muna. Hindi ko na ano yun pa. Yung introduction natin for most likely gawin natin sa face-to-face session na lang, no? Para rin makapag ano tayo, makapag-usap tayo ng masinsinan. So, yun lang. Pasensya na kung ganito yung first lecture na abutan nyo. No? Hopefully, you learn a little bit. No? And habang wala pa tayo mismo, you try to explore. So, i-upload ko yung mga shortcut keys file na meron ako para just try to practice your AutoCAD. No? So, yun lang. Thank you so much. No? Hope, hopeful you know. See you on kailan ba ang face-to-face session natin? September 10. May klase na tayo September 3, syempre. Mag-aaral na tayo ng mga other functions. So, thank you so much and have a good day.